Mabel, tibayan mo ang loob. Malapit na tayo. Bilisan nyo. Hoy, hindi ka pwedeng pumasok dyan. Doktor, Tulad ng inaasahan ko, kahit sa mortal na anyo niya, ang gwapo pa rin niya. Mabuti, hindi ka makakatakas sa aking palad. Ang pamilyang Grant ay maaaring maging disenteng aso. Maaari ko silang kunin. Ipakuha si Eric sa akin para sa dual cultivation. talagang isang immortal. Maging ang kanyang pagdating ay may tanda ng kabanalan. Isang karangalan na masaksihan ito sa aking buhay. Isang immortal na may ganoong kapangyarihan ay halos makapangyarihan sa lahat. Si Gobernador Brooks ay nasa ICU sa itaas. Malubha na ang kanyang sakit ngayon. Kung ang immortal ay makapagbibigay kahit kaunting lunas. Doktor, pakiusap. Iligtas ninyo ang aking ama. Handa na ang aking 1,000 taong gulang na spirit ginseng. Ang aking ama. Miss Brooks, siya ay wala ng pag-asa ngayon. Kahit ubusin niya ang lahat ng ginseng na ito ay magpapatagal lamang ng kanyang buhay ng sandali, hindi nito talaga malulutas ang problema. Dapat ninyong simulang mag-ayos ng mga bagay-bagay. Doktor, Miss Brooks, bakit hindi kayo humingi ng tulong sa immortal sa baba? Kung papayag siyang gamutin siya, baka mailigtas pa si Ginoong Brooks. Ang katawan ko ay mahina pa. Kahit 10 o 20% ng kapangyarihan ko ay hindi naipasa. Ang espiritual na enerhiya ay napakamanipis. Sa ganitong bilis, hindi ko maibubukas ang gate ng langit. Paano ako makakaakyat sa trono? Parang may paraan. Kailangan ko lang magtipon ng 4 na halamang may edad na 1,000 taon para tulungan ako na maibalik ang kapangyarihan ko. Ang araw na muling magbukas ang gate ng langit ay ang sandali na ako ay aakyat sa trono ng Celestial Emperor. Kumalma, Mr. Grant. Nagsaliksik ako. Ang tycoon ay nagkamali lang ng tao. Nagkamali siya sa Mabel na walang alam sa medisina bilang tagapagligtas na nagpagaling sa kanya. Ang pamilya Grant ay prestigyosong sambahayan. Paano magagalit ang tycoon sa iyo at sa Commander Grant para sa taong tulad ni Mabel? Ang putang iyan na Mabel. Talagang hindi ko siya palalampasin. Narinig ko na ang Gobernador Brooks ay nasa ospital din. Tara, panoorin mo ako sirain siya sa pagkakataong ito. Travis, bakit ka narito? Walang hiya kang babae. Nagtanong ka pa? Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na narito? Mag-anak ng bastardo at sirain ang enerhiya. Umalis ka sa ospital ngayon din. Kung hindi, magagalit ang gobernador ng 2 estado, Mr. Brooks. Gagawin ko sigurado na ikaw ay magbabayad ng mahal. Nagbayad kami para sa kwartong ospital. Ang gobernador ay hindi personal na nagbigay ng utos. Huwag kang maging bully. Hindi aalis, ha? Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging magaspang. Ano ang ginagawa mo? Ikaw nakahabag-habag na langgam. Naglakas loob kang saktan ako. Ipapakita ko sa iyo ang kahulugan ng pagiging lubusang hindi makakaya. Hey, tulong! Tulong! Saan nanggaling ang impyernong apoy na ito? Mr. Grant, itong bata marunong ng mahika. Mahal, ang anak ba natin ay ganito kalakas? Ang anak ba natin ang gumawa nito? Saan nanggaling ang bolang apoy na ito?
Marunong ba talaga siya ng mahika? Napakasama ng batang ito. Hintayin mo lang. Hindi pa ito tapos. Ang tiyo ko ay nasa ilalim ng utos ng gobernador, ang komandante ng gwardyang panglungsod. Sa isang salita lang niya, ikaw at ang batang ito ay mapupunta sa impyerno. Naiintindihan. Kapag dumating na ang gwardyang panglungsod, ako mismo ang mamumuno sa mga tropa para dakpin ang batang ito. Bubuhayan ko siyang balatan at babaliin ang mga buto niya. Tapos, dadalhin ko siya sa iyo. Tara na. Mangyaring uminom ka ng tsa. Itigil mo na ang pagsipsip ng esensya ng mga tao mula ngayon. Itigil mo na ang pagsasanay ng madilim na sining. Ngayon, lumabas ka. Prinsesa, hindi ako aalis. Ako ay lubusang nabihag ng iyong biyaya, prinsesa. Nagboluntaryo akong manatili sa tabi mo at maglingkod sa iyo. Nakikiusap ako. Mangyaring bigyan mo ako ng pagkakataon. Kahit na manatili ako sa tabi mo bilang isang aso, gagawin ko ito ng buong kasiyahan. Mabuti. Kung tunay kang handa na magtrabaho para sa akin, maraming gantimpala ang para sa iyo. Aking ginang. Kayo ng dalawa, puntahan at dakpin ang batang makalangit, si Eric Preston. Magiging malaki ang kanyang pakinabang sa akin. Eric, sa lalong madaling panahon, ikaw ay magiging sa aking palad. Isang talunan na hindi karapat-dapat sa iyong pag-aalala. Aking ginang. Kunin mo ito. Ito ang aking espesyal na ginawang demonyong anting-anting. Gamitin mo ito para supilin ang batang iyon kapag nahanap. Siguraduhing dalhin ang bangkay. Ito ang manggagamot na himala na sinasabi ko. Isang manggagamot na himala. Mr. Foster ay nagsasabi ng kalokohan. Ang anak ko ay isang sanggol na bagong panganak lamang. Paano niya posibleng magamot ang sinuman? Naniniwala talaga si Mr. Foster na kayang gamutin ng isang sanggol ang tatay ko. Nilalaro mo ang buhay ng tatay ko. Ito ay isang paghamon. Mga guwardiya, Pakiusap, kumalma ka, Miss Brooks. Bagamat siya ay bagong panganak lamang, siya ay ang muling pagkakatawang tao ng isang dakilang immortal. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Madali niyang napagaling ang sarili kong malubhang karamdaman. Ang paggamot kay Mr. Brooks ay hindi magiging problema. Napakabastos mo, Binibini. Ganyan ang ugali. Humingi ka ba ng tulong o nagnanakaw? ikaw. Sandali. Sino ang nagsasalita? Siya ang nagsasalita. Aking Panginoon, si Mr. Brooks ay isang matapat na tao at isang iginagalang na opisyal. Nakikiusap ako, iligtas mo siya. Sina, hindi na ako makikipagtalo sa isang batang babae. Maganda ang gamot niya. Dahil lamang sa 1,000 taong ginseng na ito ang iisipin, pag-aaksayahan ko ng panahon na iligtas ang iyong ama. Ang kapal ng mukha mo. Iyon ang gamot na pampagaling sa tatay ko. Ay naku. Ngayon, talagang tapos na. Ito ang ating anak. Talagang epektibo ang gamot na ito. Parang pagbukas ng gate ng langit at pag-angkin ng trono ay malapit na lang. Ang 1,000-year-old spirit ginseng ay iisa lang sa mundo. Ang tanging lunas na makakapagligtas sa tatay ko ay nasira niya. Hulihin ang batang iyan at walang awa. Miss Brooks, bata lang siya at hindi alam ang tama. Sana, ikaw ang magpakita ng pag-unawa, hindi ba? Opo, Miss Brooks. Magtatrabaho ako ng tulad ng aso para kumita. Gagawin ko ang lahat para mabayaran ka, okay? Bayaran? Kaya mo ba? Ito ang ancestral remedy ng pamilya Brooks. Magkakahalaga ito ng daan-daang milyon sa auction.
Isang piraso lang ng ginseng? Kahit ang buhay ng tatay mo, hindi ganon ang halaga. Sabi ko, makakapagligtas ako sa kanya. Kahit na siya ay mapunta sa underworld, hindi siya mamamatay. Napakalakas ng masamang enerhiya. Siya ay binusalan. Ano? Hindi posible. Ang governor's mansion ay laging may maraming bantay. Ang tatay ko ay hindi maaaring. Parang may sagot ka na. Ang busal na ito ay hindi mahirap basag. Kailangan ko lang gumawa ng kaunting pagsisikap at sigurado akong magkakaroon ng himala. Walang hiya kang manloloko. Paano mo nagamit ang bata para mag-scam? Talagang baliw ka. Galing ka pala sa Los Angeles Medical Center. Isang alamat sa larangan ng Western Medicine. Professor Louis. Tama. Espesyal na inimbitahan ng aming ospital, ang isang internasyonal na eksperto, si Professor Luis. Nagtapos siya sa prestihiyosong Harvard Medical School. Maraming taon na siya sa cardiology, at hindi mabilang na cardiac surgery ang nagawa niya. Sa loob ng 27 taon, nangunguna siya sa buong mundo, hawak ang pinakamataas na posisyon sa cardiac surgery. Sa larangan ng Western Medicine. Kung sinabi niyang pangalawa siya, wala akong tiwalang may magsasabing siya ang una. Sobra naman ang papuri ninyo. Hindi ako makapaniwala na pagkakatiwalaan ninyo ang isang batang 3 taong gulang sa mga kasanayang medikal. Talagang katawa-tawa ito. Isang malaking paglapastangan ito sa kabanalan ng medisina. Miss Brooks, huwag kayong mag-alala. Ang kalagayan ng inyong ama ay isang klasikong kaso ng pancreatitis. Nakonsulta na ako sa mga internasyonal na eksperto. Isang surgical procedure lang ang kailangan. At gagaling na siya ng lubusan. Isa kang walang kakayahang manggagamot. Nakakalaso ng gamot na ito. Sa kanyang kalagayan, kung iinumin niya ito, mamamatay siya sa loob ng 3 segundo. Katawa-tawa, ang mga kasanayang medikal sa Summerlands ay hindi man lang umabot sa 1% ng sa akin. Bata ka lang, paano ka naging napakawalang galang sa harap ko? Ito ang angel injection na aking dinivelop. Isang injection lang ay makakapagpagaling ng anumang sakit. Kung ganon, bakit hindi tayo magpusta? Ang matalo ay hindi na magpa-practice ng medisina kailanman. Nandyan ka ba? Bakit hindi? Sertipikado ito ng mga nangungunang autoridad. Tatay. Tatay. Tatay, bakit dumudugo ang bibig ng tatay ko? Imposible, talagang imposible. Nagpakitang gilas ka sa harap ko. Malas mo lang. Mag-impake ka na. Oras na para pumunta ka sa impyerno. Maawa ka po. Kung maliligtas mo ang tatay ko, gagawin ko ang lahat ng hilingin mo. Mabubuhay pa sana siya ng 1 taon. Pero pagkatapos ng ineksyon na yon, na may lason sa labas at masama sa loob, tapos na talaga siya. Tatay, gising ka tatay. Panginoon, maawa ka po. Iligtas ninyo si Ginoong Brooks. Kung mamatay siya, magkakagulo ang 2 probinsya. Magkakadigmaan sa mga hangganan. Kailangan siya ng Summerlands para manatili ang kaayusan. Tatay, gising ka tatay. Hindi ko naman sinabing hindi ko siya ililigtas. Umusog kayo! Lahat umatras. Masyadong maraming tao. Makakaapekto sa paggawa ko. Ibig mong sabihin, talagang maliligtas mo ang tatay ko? Umusog kayo! Kung maghintay pa tayo, lalo pang magiging problema. Umalis kayo! Ang pinakaunang ihi ko ay sobrang mahalaga. Isipin mong swerte ka. Huwag kang magmadali. Hayaan mo akong maghanda. Talaga namang balak mong umihi sa bangkay niya. Ang kapal ng mukha mo, hindi ito lunas. Nakakasama ito. Itay. Ako ito. Nabigo ako. Naniwala pa ako sa isang manggagamot na tulad niya. Kahit na, pagkatapos ng pagkamatay mo, nagdulot ako ng ganitong kahihiyan sa'yo. Itay,
Nakita ninyong lahat ito, hindi ako ang pumatay sa kanya. Ang gamot na ibinigay ko ay nagpaluha lang ng dugo sa kanya. Ang gobernador ay pinatay ng kahihiyang idinulot ng batang ito. Mukhang hindi ka lang isang manggagamot, kundi isa ka pang masamang doktor na marunong lang magpasa ng sisi. Ang pagpatay sa gobernador ay isang malaking kasalanan. Ikaw ang pumatay sa aking ama. Arestuhin silang lahat. Ikulong sila. Opo, ma'am. Miss Brooks, bata pa siya. Ako ang mananagot sa lahat. Ngayon, wala sa inyo ang makakatakas. Sino ang nagsabing patay na siya? Ang banal na tubig ay nagpapabago sa kasawian para maging biyaya. Tumayo ka. Tigilan mo yan. Gising na ako. Tay. Gising ka na talaga. Buhay siya. Buhay talaga. Si Ginoong Brooks. Himala ito. Tumigil na ang puso niya at nabuhay muli. Paano nangyari yon? Ang pagpapabalik sa buhay ng patay. Hindi ito makaagham. Imposible ito. Ito ay isa lamang pagpapabalik sa buhay ng patay. Kailangan ko lang igalaw ang isang daliri para yanigin ang tatlong daigdig, lalo na ang isang maliit na bagay tulad nito. Salamat, Immortal, sa banal na tubig. Nawala na ang lahat ng karamdaman ko. Ang ihi ng batang ito ay tunay na isang himala ng Diyos. Utang ko sa iyo ang buhay ko, Immortal. Gagawin ko ang lahat para sa iyo mula ngayon. Hindi ako mag-aatubili kahit isang segundo. Pag-usapan natin ang praktikal. Nais kong maibalik ang aking pagpapalakas. Kailangan ko pa rin ang tatlong uri ng halamang 1,000 taon. Mahirap makahanap ng halamang espiritu sa mundong mortal. Meron ka bang mga impormasyon? Ang mga halamang 1,000 taon ay talagang bihira. Ngunit maging panatag ka, magdaraos ako ng isang salo-salo kagad, at imbitahan ng lahat ng mga elit ng lungsod, para bilhin ang mga halamang iyon para sa'yo. Sige, at gawin mo na. Kapag ako ay nakabalik na sa langit, bibigyan kita ng titulo sa mga Diyos para sa kasiyahan. Salamat sa promosyon. Gagawin ko talaga ang aking makakaya. Mabel, sabi ng doktor, ang anak natin ay may congenital deficiency. Kailangan niya ng halamang espiritu para palakasin ang katawan. Ngunit kahit dumalo tayo sa medicine gala, baka hindi natin kayang bilhin ang mga halamang 1,000 taon. Ang pera ay isang napakababaw na bagay. Hindi ba't dumarating lang ito kapag gusto mo? Ang dali-dali mong sabihin. Akala mo ba gawa tayo sa pera? Travis, ikaw na naman. Gusto mo ba ng bugbog? Narito ako ngayon para kunin ang buhay mo. Ang maliit na batang tulad mo malamang hindi pa umabot ng 2 onsa ng karne kapag giniling. Hindi pa malinaw kung sino ang magiging giniling. Noong nakaraan, nasunog ka at naging lechon sa banal na apoy. Sabihin mo, paano mo gustong asikasuhin ngayon? Isa ka lang batang wala pang alam, pero ang laki ng mga salita mo. Mga lalaki, humanda kayong umaksyon. Anong ginagawa mo? Kunin mo siya at umalis ka muna. Ako ang haharang sa kanila. Kung ang ulo ng batang ito ay hindi makuha ngayon, walang aalis dito. Mula nang siya'y ipinanganak, nakasagasa na siya sa mga makapangyarihan. Ipinanganak siya para mamatay. Akala mo ba makakasakit ka sa akin? Hindi ka pa sapat para magpainit lang ako. Anak, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Mukhang hindi ordinaryo ang mga taong ito. Mag-ingat ka. Naglalabas ng matinding hangaring pumatay ang mga taong ito. Tiyak na hindi sila ordinaryong mga mamamatay tao. May nakakaalam pala. Ang mga lalaking ito ay kagagaling lang sa harap ng labanan. Sila ay mga pangunahing mandirigma. Hindi ito malaking problema. Sa sandali, gagapiin ko sila hanggang sa maging kasing nipis ng papel. Ang batang ito ay napakayabang. Sa edad na nag-iiwi pa ng pantalon, akala niya makakalaban siya ng mga martial artist? Kung ganon, mga kasama, ipakita natin sa batang ito ang ating kakayahan. Ano? Mga martial artist sila na nagsasanay ng sinaunang labanan? Ano iyon? Ang tinatawag na mga martial artist ay mga taong nagsanay sa tradisyon ng martial arts mula pagkabata.
Ang lakas nila ay higit na malakas kaysa sa Special Forces. At sila ay mga nilalang na lampas sa ordinaryong mundo. Isang tao lang, kayang labanan ang 100. Huwag kang mag-alala. Sa paggandito ko, ang mga martial artist na ito ay walang kwenta. Kahit na may 1,000,000 mandirigmang langit, lilipulin ko silang lahat. Anong kalokohan yan? Kami mga martial artist ang pinakasekretong asset ng City Guard. Ang pag-aalaga sa batang tulad mo ay sobrang labis na. HMPH. Kung maglalaban kayo, di lumaban. Tigilan ang pagkasatsat. Kung hindi, umuwi kayo sa inyong mga nanay. Tumakbo. Ako ang pipigil sa kanila. Aalis na, huli na. Huwag. Anak ko. Anak ko. Tigil na sa pagsigaw. Hindi pa ako mamamatay. Ang lakas nitong maliit na palakol, hindi kasing lakas ng laruan. Kaya ko to. Ano, hindi siya nasusugatan? Bakal ba ang ulo ng batang ito? Isinilang na walang talo. Walang talo ang puwet. Suntukin mo uli ng palakol. Putulin mo ang ulo niya. Anong kinakabahan mo? Magpapalabas ako ng fireworks para sa inyo. Imposible ito. Ito ang pinakamatibay na mga lihim na armas ng City Guard. Ang talim ay yari sa sinaunang madilim na bakal. Kahit mga bala, hindi makakalagay ng gasgas. Buisit, gaano ba kalakas ang batang to? Binabasag ang madilim na bakal gamit ang kanyang mga kamay. Anong klaseng halimaw siya? Ang bagay na yon ay may bigat na daan-daang libra. Ito ang Great Thunder Axe. Ang batang to ba ay isang human T-Rex o ano? Sa tingin mo makakasakit sa akin ang basurang bakal na to? Ayos lang pala ang maliit na bata. Papatayin ko siya. Talagang isang immortal ang bumaba sa lupa. Ganito siya kalupit mula pa sa pagsilang. Kapag lumaki siya, malamang bubutasan niya ang langit. Mabel, nakita mo ba ang nangyari? Wala akong ideya. Sa pagitan ng mga palakol at mga mandirigma, hindi ba't nagpapalakas lang sila ng loob? Paano nangyari na sa mga kamay ng anak natin? Parang mga laruan lang ang mga yon, madali lang silang nabasag. Tumayo ka nga. Grabe naman ito. Sabay-sabay, atake. Hindi ako naniniwala na hindi natin mapapatay ang batang to. Ang isang mahinang batang kakapanganak pa lang. Anong ikatakot natin? Kung lahat tayo ay tatalima, gagawin natin siyang giniling. Tara na. Anak, ang hina. Namimiss ko yung mga panahon na nanghuhuli ng mga Immortal Lord. Sigaw ka lang. Ikaw ang pinakamalakas ang sigaw, di ba? Sa isang iglap, napabagsak niya ang napakaraming mandirigma. Ang anak ko ba'y talagang Diyos mula sa langit? Siyempre, kapag natapos ko ng maranasan ang mundong ibabaw, babalik ako sa langit. Pagdating ng panahong iyon, ipagkakaloob ko sa inyong dalawa ang 3,000 babaeng langit bilang mga alila. Talaga? Patitipunin ko pa ang Diyosa ng buwan para maglingkod sa inyo. Napakabata pa, natuto na ng masamang asal. Ha? Ako, Bruce, tulungan mo ako! Ang ganda ng panahon. Hindi. Sobrang makapangyarihan ng batang ito. Mas mahalaga ang buhay ko. Umatras! Hello, Tito. Nakain ng batang iyon ng espiritual na gamot. Kakaiba ang lakas niya. Hindi siya ordinaryong 3 taong gulang na bata. Huwag kang mag-alala. Bukas ay ang Medicine Gala ng Governor's Mansion. Medicine Gala, sa gobernador bilang ating sandigan at sa akin mismo ang bahala. Kahit abutin pa ng kapangyarihan niya ang langit, hindi siya makakatakas sa teritoryo ng kabisera. Napakaganda naman. Sa personal mong pag-aksyon, Tito, at sa kontrol ng gobernador, talagang tapos na ang batang iyon. Nagkita na naman tayo, munting immortal. Ang dami mong pulbos! Muntik na akong mabulunan!
Nako, huwag kang ganyan kakuripot. Talagang hinahangaan kita. Pisilin ko nga ang cute mong pisngi. Oh, nagbago na talaga ang panahon. Ngayon, kahit sinong hamak na magsasaka ay pwede nang dumalo sa medicine gala. Mukha ka namang kaawa-awa. Wala ka man lang dalang halamang gamot. Walang laman ang bulsa mo. Hindi ka naman siguro pumunta rito para makakuha ng libre. Ano? Kung kulang tayo sa pera, gagawa lang tayo. Pwedeng ipambili ng pera ang mga batong ito, di ba? Nakakatawa naman yan. Ang pagsusugal sa bato ay para sa mayayaman lang. Isang hampas lang ng martilyo at sa halip na maging astig, milyon-milyon ang utang mo. Pumili ka sa ibang lugar. Ipapakita ko sa iyo kung paano ito gawin. Putulin mo para sa akin ang pirasong ito. Ito ay pinakamataas na uri ng yelong jade. Talagang matalas ang mata ni G. Grant. Ang galing mo. Gaya ng inaasahan mula sa master ng Jade, ang huling estudyante ni Caleb Grant. Ang galing na ito ay hindi pangkaraniwan. Karapat dapat bang purihin ito? Hindi ka pa ba nakakita ng mundo? Ano ang sinabi mo? Sinasabi kong puro lakas ka lang, walang utak. Buksan mo ito, ipakita natin sa kanya. Munting immortal, magtatagumpay ba talaga ang batong ito? Siyempre hindi, puro bato lang yan. Pero hindi mahalaga kung alin ang pipiliin natin. Ano man ang gusto kong nasa loob, yun mismo ang lalabas. Anak, baka dapat kalimutan na lang natin ito. Paano kung... Pagbigyan mo ako ngayon lang. Kung may mangyaring mali, ipagbili mo ako para mabawi ang gastos. Nagmamalaki ka. Huwag kang mag-alala. Subukan mo lang na hindi bumagsak ang panga mo sa sahig sa susunod. Halos tapos na ang pagputol. Lahat ito ay ordinaryong bato lang. Ang isang raw stone ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Paano mo kami babayaran? Imperial Green. Isa itong Imperial Green Emerald. Paano ito nangyari? Ang stone market ay hindi nakakita ng Imperial Green sa halos 10 taon. At isang ganito kalaki, nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 10 milyon. Hindi pwede. Talagang Imperial Green ito. Ang bata ay napakagaling. Imperial Green. Parang napakamahal. Talagang napanganak ko ang isang anak na himala. 10 milyon para sa isang piraso. Ito ay napakamahal. Gaya ng inaasahan sa isang immortal. Talagang kahanga-hanga siya. Siyempre, ang pagtaya sa bato ay madali lang para sa akin. Oh, ang aking munting darling. Napakatalino mong bata. Paano ito nangyari? Ito ay malinaw na isang biraso ng scrap granite. Paano ito naging Imperial Green? Dapat may ginawa kang panlilin lang. Kung ako ang mayroon nitong Imperial Green Emerald, gamitin ko ito para paluin ka hanggang hindi ka kilala ng mga magulang mo. Bato lang ito. Ang mga tunay na gulat ay hindi pa dumarating. Buksan din ang 3 ito. Buksan lahat? Huwag kang magpanik. Nandito ako para sa'yo. Sa mga raw stones na ito, parang naghahangad ka lang ng nakapikit. Kahit anong gusto mo, makukuha mo. Yung mga esmeralda. Napakamahal ng mga yon. Sige, dahil si nanay ang humihingi, isang maliit na esmeralda, walang problema. Talagang bihasa ang batang si Immortal. Ang lakas niya. At napakapaborito niya sa nanay niya. Swerte ng mga magulang niya. Parang naman. Swertihan lang yan noong nakaraan. Sinasabi ko sa iyo ngayon, kung yung tambak ng basurang ito ay makakapag-produce pa ng kayamanan, kakain ako ng tae habang naka-handstand. Nakakasawa yung kain ng tae. Maglaro tayo ng mas mataas ang pusta. Itong 3 raw stones, kung may isang kayamanang makita, 3 milyon. Kung wala, bibigyan kita ng 60 milyon. Pangahas ka ba? Takot ka na? Pagkatapos, sa susunod na makita mo ako, mas mabuti pang... Manahimik ka na lang. Hindi ako naniniwala sa kalokohang yan. See ya. Nahuli na ang isda, di magsimula na tayo. Mga ordinaryong bato lang yan. Imposibleng may laman yan ang kayamanan. Kalimutan mo na ang esmeralda.
Kahit yung selyo ng emperador, madali kong makukuha yan. Isa na namang matigas na bato. Tingnan mo yan. Talagang malas ang simula. Mga basura. Gusto nilang mapahiya. May pag-asa pa. Buksan mo ang isa pa. Sandali! Yun ang buksan mo! Buksan mo at ipakita sa kanya! Magtiwala ka sa immortal. Hindi pa tapos hanggang sa huling segundo. Huwag kang magmadaling humusga. Hindi nagkakamali ang mata ko. Kapag sinabi kong talunan siya, talunan siya. Eh di muling tingnan mo ng mabuti. Tama na ang mga pakulo mo. Sabihin mo, may emerald ba dito o wala? Emerald? Wala. Wala talaga. Matapat ang tagaputol. Wala nga talaga. Malinaw na ba ngayon? Talunang hamak? Kahit anong pilit mo, basura ka lang sa kanal? Hindi ka na makakabangon. 60 milyong dolyar. Hindi mo na ito mababawi sa buong buhay mo. Ako ang magbabayad para sa kanya. Itong 60 milyon. Huwag kang magmadali. Hindi pa ito lubusang nabubuksan. Hintayin mong lumipas ang alikabok. Buksan mo. May sorpresa sa loob. Kaya mo ba yan? Munting immortal? 60 milyon ito. Dapat bilisan mo ang iyong mahika. Kung hindi, magdudusa ang iyong mga magulang. Huwag kang mag-alala. Paano ko hindi mahahawakan ang ganoong kaliit na halaga? May sorpresa na darating. Tigilan mo ang pagyayabang. May suspense pa ba talagang natitira? 60 milyong dolyar ang nasayang. Ang sampal sa mukhang ito ay tiyak na nakasakit sa'yo. Oy, sino sa inyo ang magbabayad? Hindi ka pwedeng magsugal at hindi magbayad. Si, tatanggapin ko ang pagkatalo. Pwede bang unti-unti kong bayaran? Unti-unti? Ano ang gagamitin mong pambayad? 60 milyon ito. Ang isa ay isang walang magawang lumpo at ang isa naman ay isang walang kwentang itinakwil. Paano kayo magbabayad? Ipagbibili nyo ba ang katawan o dugo nyo? Maaari kitang bigyan ng isang pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang batang ito at ako ang mag-aako nito para sa iyo. Ano ang masasabi mo? Ako ay ibibigay muna ang buhay ko. Bago ko hayaang mahawakan mo kahit isang daliri ang anak ko. Ang amang ito ay marangal. Tunay na lalaki. Hindi na sayang ang pagtulong ko sa'yo. Dahil pinili mo ang mahirap na daan, huwag mong sisihin ako sa pagiging walang puso. Mga lalaki, gibain ninyo ang batang ito. Bubuksan na ang bato. Babaligtad na ang sitwasyon. Ngayon ay ipapaalam ko sa'yo ano ang sorpresa sa loob. Sandali. Talagang walang jade sa batong ito. Pero mayroon itong Imperial Seal. Ito ang selyo ng imperyo, isang sinaunang artifact. Wow! Makahanap ng selyo ng imperyo sa loob ng hilaw na bato. Kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, sino ang maniniwala? Ang mga ekspertong ito, hindi nakakita ng isa sa loob ng mga dekada, at ngayon dito, ito lumitaw. Ano? Gulat ka, di ba? Naku, ito talaga ang selyo ng imperyo ng Han King. So ibig sabihin, pag immortal ka, pwede ka nang gumawa ng kahit ano? Ano to? Ang selyo ng imperyo? Katawa-tawa lang ito. Hindi maganda kung kumalat ang balita. Tumaya sa mga bato at nakakuha ng selyo ng imperyo. Anong klaseng? Kuwentong pambata ito? Itong munting immortal na ito, umabot na ba sa punto ang kanyang pandaraya na hindi na niya ito itinatago? Anong kaguluhan? Kapag kalmado ka lang, saka ka makakagawa ng malalaking bagay. Halatang wala ka pang karanasan. Day! Hindi ito siyentipiko. Sa loob ng isang bato mula sa demo exhibit, paano ka makakahanap ng ganap na nabuong selyo ng imperyo? Kakaiba lang ito. Hindi pa narinig. Ang tagal ko nang nag-aaral at hindi ko pa ito narinig kahit kailan. Ako ang katotohanan dito. Maaari kang magkaroon ng kahit ano ang gusto mo. Imposible. Nagkataon lang. Nagkataon lang talaga. Putulin mo. Iputol mo pa para sa akin. Paalala lang, 30 milyon ang bawat putol. Tumahimik ka. Sabi ko, basura lang ito. Imposible. Talagang imposible. Ang laking brilyante. At isang jade gourd na tumitimbang ng mahigit 10 libra. Siguro nagkakamali lang ako ng paningin. Medyo hindi ako updated.
Hindi ko pa nakita ang napakaraming mga bihirang kayamanan na lumabas sa mga hilaw na bato. Sa teorya, imposible. Pero hindi ba gumamit ako ng cheat code? Nakahanap ako ng diamante na kasing laki ng kamao mula sa isang sugal. At ang emerald na gourd na jade, talagang nakita ko na lahat ngayon. Napakagaling mo, aking munting Diyos. Walang anuman. Kung hindi ako natatakot na takot ka, ilalagay ko sana ang banal na kilin sa loob para maglibang. Yun ba ang iniisip ko? Ang isa na sinamba at hiniling ng mundo sa loob ng 1,000 taon, pero wala pa ring natagpuan, kahit isang bakas. Ang banal na kilin? May nagkakalat ng mga chismis. Ang mga bagay na yon ay nasa lahat ng lugar. Makakahanap ka ng maraming isang bagsakan. Kinakain ko sila sa lahat ng 3 pagkain. Oh, anak ko, talagang kahanga-hanga ka. Wow, magpakita ng kaunting respeto. Walang katuturan nito. Ang paghahanap ng ganap na nabuong Imperial Seal sa loob ng natural na bato ay talagang kakaiba. Hindi pa ito narinig. Pinag-aralan ko ito sa napakaraming taon at hindi ko pa narinig ang ganitong bagay. Paano imposible? Ang anak ko ay isang Diyos na muling nabuhay. Siya ay ipinanganak para sa kayamanan at kapangyarihan. Biro lang, Travis. Ayusin muna natin ang pustahan. 90 million, card o Venmo? Anong 90 million? Walang kontrata at walang nakasulat na patunay. Ito ay verbal agreement lang. Hindi ako magbabayad. Anong gagawin mo tungkol dito? Matapang ka, ha? Hindi ka natatakot sa parusa ng Diyos? Lalo na sa pustahan sa isang taong may kapangyarihang supernatural. Kung hindi mo ibibigay sa akin, kailangan kong ilabas lahat ng maduming bahagi ng pamilya Grant. Yuck! Isang batang hamak lang? Taong may kapangyarihang supernatural? 20 mahigit na taon ako sa mundo at hindi pa ako nakakita ng taong may kapangyarihang supernatural na umiinom lang ng gatas at walang alam sa kahit anong mahika. Ipakita mo ang kaya mo. Ikaw ang nag-utos. Huwag kang magreklamo sa pagiging brutal ko. Mayroon kang hindi banal na sanggol sa katawan. Kapag nagsilang ka, wala sa inyong dalawa ang makaligtas. Lalaki ang magsisilang? Hindi ko pa narinig ang ganito sa buong buhay ko. Hoy, huwag mong sabihin yan. Walang president sa kasaysayan. Marahil sinusubukan lang niyang lokohin siya para sa pera. Sinasadya niyang linlangin. Lalaki ang nagdadalang tao? Bata? Kahit nalasing ako sa club? Hindi ako maglalakas loob. Gumawa ng ganitong kathang isip. Binabaligtad mo ang katotohanan. Talagang katawa-tawa. Kung hindi mo susunod sa taong may kapangyarihang supernatural, magdusa ka sa mga kahihinatnan. Nakalkula ko. Sa ngayon, ang ulo mo dapat parang nabiyak. Ikaw. Bastos kang bata. Hindi mo ba sinabi na malapit ako sa pagpapaanak? Bakit ang tiyan ko ay parang normal lang? Kahit papaano, dapat may basehan ang mga kasinungalingan mo. Hindi ko makalilimutan kahit hindi mo binanggit. Handa ka ba? Dumating ang munting bola! Talaga. Buntis pala siya. Ang kakaiba naman nito. Ano? Tingnan mo ako ngayon. Wala naman akong problema, di ba? Ay, ang maliit na trick lang niya ay para lang sa mga tanga. Sir, tumingin ka pa baba. Tumingin ka pa baba. May gumagalaw talaga sa tiyan ko. Manganganak na ako. Hindi ako mamamatay, di ba? Diyos ko. Anak, sabihin mo kay nanay. Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Oo, kaunting leksyon lang. Mabait na nga ako at hindi ko siya pinatay. Ay, ikaw. Ang bata talagang ito ay isang immortal. Ang kanyang mga salita ay nagiging katotohanan. Ang talino mo talaga. Sa ilang salita lang, kaya niyang magpabuntis at magpaanak ng isang lalaki. Paano ito nangyari? Ikaw na maliit na pasaway. Saan ba nanggaling ang kapangyarihan sa loob ng katawan mo? Kung ako ang nasa kalagayan mo, mag-aalala muna ako kung paano siya ililigtas. At saka, sa loob ng 5 minuto, mamamatay siya sa hirap ng panganganak. Tito, iligtas mo ako. Ayaw kong mamatay. Sagipin mo ako. Gumagana ba talaga to? Namamatay ako sa sakit. Tumahimik ka. Ito ay sekretong teknik ng demonic sect. Maaari itong buhayin ang patay. Tiisin mo lang. Ganoon ba talaga kapangyarihan ng anting-anting? Mabel, narinig mo ba? Ang taga-suporta ng Grant Family ay ang leader ng demonic sect, ang Demon Lord mismo.
Ang mga maliliit mong trick ay hindi gagana sa amin. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang anting-anting ay may malalang side effect. Saktan ang kalaban ng 1,000, pero saktan ang sarili ng 10,000. Hindi ko pa narinig ang anumang side effects. Ito ay sekretong treasure ng demonic sect. Sa loob ng 3 realms, walang pinipili kung Diyos o multo, walang makakabasag dito. At ang mga gumagawa ng trick ay haharap sa backlash. Huwag mo akong takutin. Sa karakter mo, sa tingin mo ay bagay kang maging commander. Sana magka-LBM ka at walang makitang CR. Sana matapilok ka sa sarili mong paa. At ang asawa mo ay magkakawalong anak, pero hindi sila anak mo, kawawa ka. Maganda ang sinabi. Gawin nating lahat itong mangyari. Sa tingin mo ba talaga ang sumpa ay gagana? Ang uncle ko ay ang #1 commander ng Governor's Mansion. Ang taon ng martial arts ay nagpoprotekta sa kanya ng energy. Paano posible yon? May tao sa likod nito, gumagawa ng trick. Lumabas ka. Honey, hindi ka nakauwi ng 3 taon. Kailan ka babalik? Parang maglalabor ako. Hayop ka. Ikaw. Bakit ka galit? Kasalanan mo? Hindi ka makapag-anak. Anong problema sa paghahanap ng iba para magpatuloy ng lahi mo? Sobrang galing ng galaw ng bata. Ginawa niya yung lalaki mula sa napaso hanggang toro. Wow! Lahat ng hula nangyari. Paano niya ginawa? Bata pa siya, pero ang mga sinasabi niya nagkatotoo. Talagang talento ang basehan sa pagpapalakas. Tama, ito'y kahanga-hanga. Tito, tulungan mo ako. May nawawala sa tiyan ko, pero parang nasusunog ang buong katawan ko. Sobrang sakit. Paano ito nangyari? Isa itong pinakamahusay na anting-anting, personal na ibinigay ng Demon Lord. Paano ito nangyari? Ang bagay na ito ay walang kwentang papel. Dahil mahal mo ito, susunugin ko para sa'yo. Ito'y kalokohan. Publiko'y hinihiya ang Grant family. At ginugulo ang gala ng governor ay direktang hamon sa kapangyarihan ng governor. Bilang commander, ako mismo ang haharap sa iyo, batang paslit. Sugod. Huwag kang matakot, anak. Nandito ang mommy. Tigil. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na humawak sa aking tagapagligtas. Ginong Brooks, ang salbaheng ito ay siyang sumisira sa iyong pagdiriwang. Dadalhin ko siya sa bilangguan sa ilalim ng tubig kaagad. Anong lakas ng loob mo? Tama, ang salbaheng ito ay napakatapang. Ako na ang bahala. Tumahimik ka. Justin Grant, gaano ka nakatagal sa akin? Sagutin mo ako. 10 taon at 7 buwan. 10 taon. Sayang naman. Tinanggalan ka ng ranggo bilang commander at ibinaba sa isang mababang ranggong sundalo. Ang mansyon ng gobernador ay bawiin ang lahat ng pamumuhunan para sa pamilyang Grant. Sino man na may kinalaman sa mga Grant sa aking mga tauhan ay palalayasin sa mansyon ng gobernador. Bakit? Malinaw namang ang batang yon ang may gulo. Tumahimik ka. Ang immortal ay aking tagapagligtas. Ang paglapastangan sa immortal ay katulad ng paglaban sa akin. Ito ay hindi mapapatawad. Isang batang naghihingalo lang yan. Paano ito nangyari? Humihingi ako ng paumanhin sa pagkahuli. Sana hindi ako nakagambala. Patawarin mo ako. Tumigil ka, huwag kang luluhod. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Kaya pala ang tapang niyang hamunin ang pamilyang Grant. Yun pala ay nakakapit na siya kay Harold Brooks. Buti na lang, sumunod na ako ngayon sa demonyong Panginoon. At sumali na ako sa hanay ng prinsesa. Ang pagpatay sa batang ito para mapasaya ang prinsesa ay magpapadali sa pag-akyat sa pagkadiyos. Ikaw na maliit na paslit. Ako na ang bahala.
at ililibing kita ngayong araw. Ano itong aura? Baka Tama. Naabot ko na ang rurok ng aking pagsasanay. Ako ngayon ay isang Grandmaster. imposible. Isang linggo lang ang nakalipas. Si Commander Grant ay isa lamang mid-level na tenyente. Paano siya biglang nagkaroon ng breakthrough? Siya ba ay isang henyo na isang beses sa isang siglo? Sa Summerlands, sa loob ng daan-daang taon, walang nakakaabot sa antas ng Grandmaster. Ayon sa mga chismis, ang isang Grandmaster ay kayang pigilin ng mga bala at artillery gamit ang kanilang mga kamay. Higit pa sila sa mortal. Ang maliit na immortal ay maaaring nasa panganib. Isang hamak na mortal ang maglalakas loob sa harap ko. At siya ay isa lamang peking gumagamit ng droga. Ako ay naging isang Grandmaster na. Ikaw ay isang bata lamang. Ang pakikitungo sa iyo ay parang pagkatay ng manok. Lumitaw na ang araw, tumigil na ang ulan at sa tingin mo ikaw na ang lalaki ngayon? Halika na, ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka. Maliit na paslit, patay ka na. Ipagtanggol ang immortal. Ilabas muli. Haha, Ano? dapat ay turno ko na ngayon. Ang tito ko ang pinakamagaling na Grandmaster sa buong mundo. Kayang-kaya niyang durugin ang mga dragon at tigre. Mabel, kunin mo yung anak sa labas na yan at lumuhod ka. Kung magsusorry ka habang sinasampal mo ang sarili mo, baka sakali iiwan namin ng buo ang katawan mo. Huwag mong ipagpilitan. Huli na para humingi ng tawad. Gamit ang Reaper's Deathblade technique ko, hahatiin kong dalawa ang batang to. Naku, ito ay ultimate move ng isang Grandmaster. Mas malakas pa sa Granada. Kapag nag-away na sila, hindi kakayanin ng batang yan. Kahit naswertihin, ang batang ito, sa huli, ay hindi makakatiis sa tama ng isang Grandmaster. Oh, Huwag kang mag-alala, ma. Nandito ako, mga hamak na demonyong to. Wala yan. Tigilan mo ang mga daya mo. Kung matapang ka, lumabas ka dyan sa nakakahiyang kalasag mo at harapin mo ako. Ikaw ang may gusto nito. Headbutt! Hindi ko pa nga masyadong sinubukan at natalo ka na agad. Hindi ko inakala na napakahina mo. Kung hindi mo matanggap ang pagkatalo, huwag kang maglaro. Ble! Isa siyang Grandmaster. Tinumba siya ng bata sa isang galaw lang. Grabe yon. sabi nila, ang mga alamat na immortal ay nagkukunwaring mga bata. Kaya totoo nga. Nawasak ang martial soul ko. Malaking problema ito. Minor injury lang yan. Huwag kang umiyak parang bata. Dahil kaya kong saktan ka, kaya ko rin natural na ibalik sa dati ang kondisyon mo. Ikaw, ganoon ba talaga kabait ang pagkatao mo? Depende yan sa pag-uugali mo. Mag-sorry ka. Tawagin mo ako ng Great Immortal. Tuwing makikita mo ako, lumuhod, yumuko, at umurong palayo. Sige, kalimutan mo na yan. Tamad ako para tumulong sa'yo. Great Immortal, nagkamali ako. Please, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Ako lang ay isang batang hamog na hindi pa nagdadalaga nagbibinata. Wala akong alam sa magic o medicine. Bleh, gusto ko lang lukuhin ka para makita kang umiyak parang bata. Tang, ina. Hindi maganda ang pagloloko. Pero sa pagharap sa mga to, isipin mo na lang na ginagawa mo ang trabaho ng Diyos. Kung humihingi ka ng tulong, magpakita ka ng respeto. Ang 90 million na napag-usapan natin dati ay hindi sapat. 300 million, yan ang bayad sa pagpapagamot mo. Patas ang presyo. Travis, bayaran mo. 300 million received. Grabe. 1, 10. Napakaraming zero. Magiging mayaman ako. Ang batang ito ay talagang lucky charm para sa Mabel. At ako, Dati ako ay isang tanga. Nakikiusap ako sa iyo, Immortal. Please, subukan mo. Subukan mong iligtas ako. Iligtas mo ako. Dahil napaka-sincere mo, susubukan ko.
Wow, meron na ngayong mabuting balita at masamang balita. Alin ang gusto mo munang malaman? Sabihin mo na lang. Ang mabuting balita ay kumpleto na ang pag-aayos ng iyong mga meridyan. Tungkol naman sa masamang balita, binigyan kita ng mas angkop na lahi. Anong klasing lahi? Huwag. Bata pa siya. Paano niya kakayanin yan? Siyempre, lahi ng aso. Ang munting immortal ay talagang kahanga-hanga. Sa ilang biro lang, ginawa niyang aso ang komander. Hay, napakatanga ko talaga. Nandito lang ang munting immortal, at hindi ko man lang napansin. Kung mas maaga ko siyang pinaglingkuran, nakuha ko na sana lahat ng gusto ko. Munting immortal, ito ay munting handog bilang pasasalamat. Nagsasawa na ako sa pakikinig ng papuri. Nanay, tatay, nasaan na kayo? Hay, ang mga magulang ng immortal. Kayo pala ang mga magulang ng immortal. Ito ay dekalidad na obsidian, isang munting regalo para sa inyong dalawa. Kung maaari kayong bumisita sa pamilya Sterling, tiyak na magdudulot iyon ng malaking karangalan sa aming angkan. Bakit pupunta ang sinuman sa basurahan na yon? Bakit hindi muna kayong dalawa manatili sa bahay ko? Pumunta muna kayo sa bahay ko. Mahal kong pamangkin. Hindi, immortal. Para kang ama sa akin. Yumuyukod sa iyo ang iyong anak. Sino itong lalaking ito? Isang matandang lalaki, talagang walang hiya. Ang iyong mga lihim na hangarin ay napakalinaw. Umalis ka dyan. Ano, gusto niyo pang makipag-away? Sayang lang. Nakatadhana kang maging laruan ng demonyong Panginoon. Naipadala na ang senyas. Papunta na rito ang mga tao para patayin ka. Kahit na ikaw ay isang immortal, ikaw ay nakatadhana na maging panggatong lamang para sa pag-akyat sa kapangyarihan ng demonyong Panginoon. Tumahimik ka. Kunin ang taksil na ito at itapon sa kulungang tubig. Mula ngayon, ang mansyon ng gobernador at ang pamilyang Grant ay tuluyan ng maghihiwalay. Dalhin siya palayo. Galaw. Babe, ang sinabi niya kanina, Bilang isang immortal, nakatayo ako ng mataas sa lahat. Bilang nangungunang gintong immortal, bakit ako matatakot sa banta ng hamak na kulto ng demonyo? Talagang immortal, labis akong humanga sa iyong tapang. Ipagpaumanhin ninyo, mga kasama, isang maliit na pangyayari lang iyon. Huwag kayong magpanik. Sa ngalan ko, ipinahahayag kong bukas na ang pista ng gamot. Mangyaring tanggapin ng Reg Along ito. Immortal, tingnan po ninyo, ito ay Ganoderma. Kapag kinain, malaki ang itataas nito sa iyong kapangyarihan. Sandali, immortal. Ito ay Dragon Spirit Snow Lotus. Mangyaring tanggapin. Mangyaring tanggapin ito. Immortal. Ito ang lihim na kayamanan ng aking pamilya. 1,000 taong gulang na ugat ng fleece flower. Sana'y magustuhan ninyo. Parang ito ang pangalawang spiritual herb. Ito ay 1,000-year-old treasure. Iniaalay ko ito sa iyo ng buong kusang loob. Hinihiling ko lang na iligtas mo ang buhay ko. Ito ay dulot ng dark magic matapos mabaygo ang demonic sect na kunin ang fleece flower root. Ginamit nila ang Agent Curse. Dati, ikaw ay 25 lamang. Pero dahil dito, tumanda ka ng isang gabi. At ngayon, puno ka ng sakit. Punyeta, ang mga masasamang nilalang ay talagang kasuklam-suklam. Sa kasamaang palad kapag ang demonic sect ay kasangkot.
Malamang na walang paraan para iligtas ka. Ito ang pinakamasamang hex ng demonic sect, ang Aging Curse. Kilala ito bilang hindi mapagagamot. Alam ng mga chismis na ang mga binigyan ng curse ay parang mga kinainom ng paraquat. Mabilis silang lumala hanggang mamatay. Ang mga buto mo ay calcified. Ang mga blood vessels mo ay tumanda. Ang mga internal organs mo ay mabilis na bomb ibigay, maliban kung gamitin ang metaphysics. Para ibalik ang youth mo, ang modern medicine ay walang kapangyarihan. Kailangan ba akong sumuko sa dark magic at mamatay sa conspiracy? Nandito ako! Ang pagbaliktad ng aging process ay hindi mahirap. Seryoso ka ba, Immortal? Para lang itong pag-snap ng mga daliri ko. Wala akong dahilan para magsinungaling. Anak, ang pagbabalik sa kabataan ay hindi madaling gawain. Sigurado ka ba dito? Huwag kang mag-alala. Desidido ako na makuha ang flick flower root na ito na 1,000 taon na. Hindi pwede. Mayroon ba talagang spell sa mundong ito na nagpapabata sa iyo ng ilang dekada? Hindi ko pa narinig ang ganitong immortal art. Kahit na siya ay makapangyarihan, ang pagbabalik sa kabataan ay parang imposible. Mga bituin na nagniningning, banal na liwanag na nagliliyab, edad ay nawala, kabataan ay bumalik. Sugpuin ang landas ng kasamaan. Wow! Ito ay isang himala. Ang mga wrinkles ay nawala. Siya ay isang binata na ngayon. Hindi lang siya isang immortal. Siya ay literal na Diyos. Iniligtas mo ako, binigyan ng biyaya ng mahabang buhay. Salamat sa pagligtas ng buhay ko. Hindi ko kayang bayaran ng lahat. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Teka lang, wala akong kailangan ng mga alila. Alam mo ang kailangan ko. Ang mapili mo ay ang pinakamalaking biyaya ko. Sige, ikaw na. Ang kapangyarihan ko ay nakabawi ng 30% pa. Ma, tingnan mo nga kung mas pogi na ba ang anak mo. Ganoon pa rin. Noong huli mong ininom yung gamot na pampalakas ng espiritu, parang nag-iba ka talaga. Pero ngayon, hindi ka naman tumangkad. Sabihin mo sa akin ng palihim, baka kasi hindi gaanong malakas yung tama ng gamot. Ma, immortal ako, hindi Super Mario. Paano ako tataas kung ano-ano lang ang kainin ko? Maliit na nga, ang galing-galing pa magsalita. Talagang immortal nga. Isang tingin pa lang, napapakilig na. Kailangan ko pa ng 2 klase ng gamot na pampalakas ng espiritu. Saka pa lang ako makakalampas sa pagsubok ng mortal at makakaakyat sa trono ng emperador ng langit. Immortal, magkakaroon ng charity auction sa loob ng 1 linggo. 1,000 taong gulang na caterpillar fungus ang auction. Pero, para makapasok, kailangan mong magkaroon ng hindi bababa sa $1 bilyong na ari-arian. Isang auction. Isang tira, 2 ibon ang mabibigyan. Magandang pangitain yan. Mr. Brooks, may problema. Inatake ng daan-daang cultivator mula sa demonic sect ang bilangguan. Tumakas yung 2 convict mula sa pamilyang Grant. Ano? Ayon sa mga tuntunin ng auction, kailangang nasa pangalan ng kumpanya yung bilyon na ari-arian. Wala ka namang industriya ngayon. Kahit na bilyonaryo ako, wala akong magagawa para tulungan ka. Ayos lang, may plano ako. Titingnan natin kung ano ang mangyayari sa auction. Sandali lang po, tatawag ako ng sasakyan para sa inyo. Hindi na kailangan. Mas mabuti pang maglakad-lakad para sa pantunaw para sa akin. Narito ang unang tagapag-alaga ng demonic sect. Walang alam na bata, sumuko ka na. Ang demonic sect ay wala kundi isang grupo ng mga manggagawa ng itim na mahika at mga cancer ng lipunan. Kayo ba yung nagligtas sa 2 asong yon mula sa pamilyang Grant? Kawalang galang. Kami ay mga rurok na, mga dalubhasa sa pagpino ng chi. Ang aming lakas ay katumbas ng mga buhay na Diyos. Ang aming sining ay higit pa sa mga Diyos ng 3 daigdig. Kung marinig ng mga Diyos ng 3 kaharian yan, sama-sama silang bababa mula sa langit at gugulpihin ka ng walang awa. Hangal na insekto, ito ang pinakamalaking biro. Kayabang mong bata, hindi ka matututo hanggat hindi mo nakikita ang sarili mong pabaong. Ito ang Ghost Binding Talisman. Kapag pinakawalan ito,
Ang mga Diyos at multo ay manglalambot sa takot. Ang tatlong kaharian ay maglilindol. Tinatawag mo itong freezing spell? Hindi mo kayang lokohin kahit isang bata. Ito lang ba ang meron ang mga Diyos ng tatlong kaharian? Medyo kahabag-habag. Ikaw, munting halimaw. Ngayon ang araw ng pagkamatay mo. Ito ang pinakamataas na sikretong teknik ng demonic sect, Hell's Prison Fire. Maaari nitong sunugin ang laman, at daliseyan ang iyong kaluluwa. Guardian, napakagaling mong hakbang. Ang mortal na katawan ay magiging abo sa isang saglit. Tanging kapag naging abo ka na, maaari kang ialay sa Demon King. Anak, maging Huwag kang mag-alala. Para sa munting bagay na ganito, maaari kong hawakan ito mag-isa. Mamatay ka. Hindi ba dapat malakas ang fireball na ito? Dapat malakas? Dapat malakas? Bakit sa kamay ng anak natin? Parang laruan lang ito. Ay nako, sinipa ang bola ng impyerno parang soccer ball. Sino pa ang makakagawa? Ng ganitong kabal-iwang galaw, ito ang pinakamalakas na teknikong trademark ni Guardian. Pero ngayon, ang batang hamak na ito, sinisipa lang ito parang bola. Imposible. 60 taon kong pinag-aralan ang mga sining immortal, at nakarating sa Divine Realm. Batang halimaw, paano mo naiwasan ang galaw ko? Nasa chi-refining stage lang kayo pero nagmamalaki kayong immortal. Kung ganon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na mga sining immortal. Mysterious Decree, bumaba! Great Lightning Tribulation, sumalakay! Imposible. Ang pagsasanay ko, ang tunay na sining immortal. Batang sinumpa. Huwag mong pabago-bago ang determinasyon ko. Imbes na pagdudahan ako, dapat iniisip mo ang huling mga salita mo. Ang demonic sect ay hindi matatalo. Lahat, sugod. Huliin ang batang halimaw. Kaya bang? Halimaw ka. Maghintay ka lang. Lord Demon, hindi ka nito palalampasin. Anak ko, ang galing mo. Yung galaw mo kanina, Flying Dragon in the Sky. Ang astig. Ito lang ang kalahati ng tunay kong lakas. Kung ako ay ganap ng gumaling, ako'y talagang walang katulad. Sa auction ngayong taon, marami raw bihirang gamot. Ang pagkuha ng ilang bihirang pildoras ay hindi dapat mahirap. Pero, kailangan mo ng bilyon sa assets para sa auction na ito. Saan tayo kukuha ng ganoong pera? Madali lang yan. Narinig kong inimbitahan din ng Lane family. Sakto, dadalhin ko kayo sa Lane family para yumaman. Walang utang na loob na anak. Sino ang nagpabalik sa iyo? Nangahas ka pang dalhin ang batang ito sa bahay na ito. Lolo, kumalma ka. Narinig kong malulugi na ang Lane Group, kaya ako'y dumating upang tumulong. Ano bang magagawa ng batang tulad niya para makatulong? Kahit ibenta ka namin ng 100 beses, hindi ito sapat para mabayaran ang mga utang ng Lane family. Bantayan mo ang iyong bibig. Marami akong pera. Malapit ka nang lumuhod at magmakaawa. Hello, ito ba ang Citibank? Gusto kong mag-withdraw. Pera talaga ito. At cash pa? Hindi ko inaasahan ng batang ito na may pera pala talaga. 4 na buong maleta. Magkano ba ito? 20 milyon. Sa paningin ko, numero lang yan. Anak ko, dahil napakayaman mo, bakit ngayon mo lang sinabi? Pamangkin ko, alam kong ikaw ang pinakakakayahin. Ibigay mo na lahat ng pera, at ang pamilya Lane ay magiging tahanan mo magpakailanman. Mabel, bilisan mo at papirmahin mo siyang ibigay sa atin ang lahat ng pera. Ang paggalang sa iyong mga magulang ay tungkulin mo. Mahigit 200 milyon pa ang laman ng card na ito. Kunin mo at gastusin. Wag, ito na lang ang natira mula sa pagsusugal ng bato. Huminahon ka. Makikita mo ang mangyayari sa susunod. Hindi ako gagawa ng ganoong kalokohan. Pambarya lang ito. Kung walang taya, walang panalo. Ito pala ay isang Citibank Holy Radiance Black Card. Kailangan mong magkaroon ng balanseng 100 milyon para lang magkaroon nito. Ang ating Mabel talagang nagtagumpay ang anak na pinalaki. Mula ngayon, mamumuhay na ako ng maayos kasama mo.
Tunay siyang lahi ng pamilya Lane. Madaling nag-uwi ng 200 milyon. Sa hinaharap, ikaw ang ating aasahan para magbigay dangal sa pamilya. Huwag kang magmadali, Lolo. Malapit na. Gagawa ako ng isang galaw na pang-Diyos na bubulag sa mga mata mo. Anak, ano ba talaga ang ginagawa mo? Mahal ko nga po, ano ang pin ng card na ito? Kukunin na ni Lolo ang pera ngayon din. Mula ngayon, tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hamakin ang pamilya Lane. Gusto mo ang pin? Pirmahan mo ito. Ano ang ibig mong sabihin dito? Bastardong bata ka. Sabihin mo ulit yan kung may lakas ka ng loob. Ah, yan pala ang laro mo. Magandang galaw yan ah. Bilyon-bilyon ang halaga ng kumpanyang ito. Imposible ang 200 milyon. Basurang bata ka. Masyado na akong naging mabait sa'yo, di ba? 200 milyon. At gusto mo pa ang buong Lane Group. Niloloko mo lang kami, hindi ba? Bastardo ka. Sinusubukang magpalipas buhay sa pamilyang Lane. Dapat pinatay na kita nang ipinanganak ka. Tapos na ang palabas ng masayang pamilya. Tingnan natin kung sino ang unang pipirma. Nasira ang chain ng kapital kapag tayo'y nababankrupt na. Ang mga shares ay magiging walang kwentang papel na lang. Ang unang pipirma ang makakakuha ng 200 milyon. Binibigyan lang kita ng 10 segundo. Sa bawat segundo na magdadalawang isip ka, mawawalan ka ng 10 milyon. Ikaw, Magsisimula na ang laro. bastardong bata ka. Imposible yan. Ang kumpanya ay dumadaan lang sa mahirap na panahon. Kapag na-secure ko na ang investment, Teka, ako na ang pipirma. maliit kang paslit. Naglakas loob ka talagang pirmahan na yun. Nawawala na ba ang isip mo? Ito ay $1 bilyong na kumpanya. Bilyon, gago ka! Sa tingin ko, hindi na ito maaaring mailigtas. Sa halip na magbangkarote at habulin ng mga bangko, dapat ay tumakas na lang ako kasama ang 200 milyon. Walang utang na babayaran at magkakaroon ako ng kapayapaan ng isip. Ikaw ay isang kahihiyan. Ang isang mapagpalayaw na ina ay laging nasisira ang kanyang anak na lalaki. Una kong balak na gawing ginto ang bato upang makabuo ng bilyon na iyon. Pero nagbago na ang isip ko ngayon. Uunahin ko muna ang iyong pamilyang Lane. Ikaw ay isang kahihiyan kahit na ang kumpanya ay mapunta sa iyong mga kamay. Ano naman? Sa ngayon, ang kumpanya ay may $500 milyong na deficit. Kung hindi mo mapupunan ang butas na iyon sa loob ng 2 linggo, tiyak na magbabangkarote ito. Nagsisisi ka na ngayon? Walang kwentang basura ka. 200 milyon para bumili ng isang ganap na gulo. Ang pinakamalaking tanga ng taon ay ikaw. Minamaliit pa rin ninyo ang aking kayamanan. 500 milyon lang iyan. Hindi ito katumbas ng isang simpleng ladrilyo sa aking palasyo. Mabel, iyon ay $500 milyong. Ayos kaya ito? Ayos kaya? Hindi ko alam. Manalig na lang tayo sa kabutihan. Diyos ng yaman, pakinggan mo ako. Ingatan mo ako, at gawin mong magkatotoo ang aking hiling. Narinig mo ba yun, Diyos ng yaman? Ang mga tao ko ay humihingi ng pabor sa'yo. Huwag kang magpanggap na patay. Hindi ko magagawa yun. Ang pagsasabi ng mga ganyang bagay ay makakamatay sa akin. Ano ang gusto mong gawin ko? Sabihin mo lang. Sisiguraduhin kong tuloy-tuloy ang yaman mo. Akala mo ba sa 3 patpat ng insenso lang na to, makakahiling ka ng 100 milyon? Kahit ang Diyos ng yaman, hindi kakayanin yan. Sobra-sobra ka namang manghingi. Tang na mong palaging nalulugi. Akala mo ba talaga kikita ang kumpanya kahit sino ang mamahala? Nagmamalaki ka lang. Kahit ang mga Diyos, hindi ka na nila maliligtas. 500 milyon. Kahit sa bangko manghiram, walang paraan para makautang ng ganyang kalaki. Teka, may stocks ka sa bangkong to, di ba? Patingin nga ng stock charts. Anong stock ang gusto mong bilhin? Sabi ng Diyos ng yaman, maglaro lang daw ako at gawin ang gusto ko. Siya na raw ang sasagot sa mga lugi. Bigyan mo ako yung pinakamalubha ang pagkalugi. Sige po. $30 milyon. Ito ba talaga ang bibilhin mo?
magtiwala ka sa pinili ko. Kung hindi tayo yayaman, maghahanap na lang ng bagong trabaho ang Diyos ng yaman. Ang batang to, wala pang ngipin, ang lakas na ng loob magsalita. Umautos ka pa sa Diyos ng yaman? Kung magaling ka, sigaw mo nga, at tingnan na sadya kung papansinin ka man lang ng Diyos ng yaman. Demonyong bata ka. Akala mo ba konektado ka sa langit? Sinasabi ko sa iyo ngayon, kung ang stock na to ay makakabawi man lang, hindi mo na kailangang tawagin akong Itay. Ako na ang tatawag sa batang to na lolo. Ako ay walang ganyang kahina-hinalang apo. At saka, sa isang matandang nasa early 60s, tamang edad yan para magkagulo at masapok. Paano nangyari to? Hindi ba't sinabi nila ang Diyos ng yaman ay garantisadong magbibigay ng kita? Lolo, huwag mo akong biguin. Binibigyan kita ng pagkakataong magpasikat. Ayaw mo bang umangat sa buhay? Nadulas lang ang kamay ko kanina. Panoorin mong mabuti. Ang aking pamamaraan para sa kasaganaan ay tiyak na magpapasaya sa'yo. Mahal, hindi mo pwedeng madaliin ang stock market. Kahit ang Diyos ng yaman ay nagkakamali paminsan-minsan. Tama na, napahiya ka na, hindi ba? Ngayon, ang Diyos ng yaman pa ang sinisisi mo? Sa maliit na handog na ginawa mo, kalimutan mo ang Diyos ng yaman, kahit ang mga pari sa sirang templong iyon ay hindi magkakainteres. Ang mga tao ay kailangang magkaroon ng kahit kaunting pagkilala sa sarili. Kahit na may Diyos ng yaman, siya ay tutulong sa pamilyang Lane. Ang Diyos ng yaman ay mataas at makapangyarihan. Kung tutulungan kanya, iyon ay bababa sa kanyang antas. Posible bang ngayong pagkakataon? Kahit ang Diyos ng yaman ay hindi tayo tutulungan. Uulat, lahat ay handa na. Gaano karami ang dapat nating paramihin? Sabihin mo lang. Mas maraming pera, mas mabuti. Nakuha ko na. Panoorin mo lang. Diyos na tulong ano yan? Kung tatanungin mo ako, malas lang talaga yan. Itong batang to ay kakaiba na mula pa ng bata pa. Hindi ka ba nagduda na siya ay sinapian? Tumataas na. Totoo, tumataas na. Umaangat, umaangat. Lumitaw na ang Diyos ng yaman. Ang makapangyarihang Diyos ng yaman ay talagang nagtatrabaho para sa anak natin. Ang kinabukasan ng anak natin ay magiging walang hanggan. Hindi. Paano ito nangyari? Kahit na totoo ang Diyos ng yaman, bakit kaya siya tutulong sa kanila? Pwede kayang ito ang batang to? Imposible. Imposible. Ito ay tunay na biyaya mula sa Diyos ng yaman. Ang bumagsak na stock market ay ganap na bumaliktad. Tumaas ng libo-libo maging 10,000 beses. Isang pirasong stock ay kumita ng halos 100 milyon. Ang apo ko ay talagang kayang mag-utos sa Diyos ng yaman na sundin siya. Ito. Dakilang Diyos ng yaman, Paki, tingnan ninyo ang pamilyang Lane. Ang aming buong pamilya ay maglilingkod sa inyo ng tapat. Pakiusap, dakilang Diyos ng yaman. Ang batang ito ay talagang nakakausap ang mga Diyos. Iyon ang hindi maabot na Diyos ng yaman. Nag-utos lang siya sa isang kumpas ng kamay. Hindi masama. Bumalik ka at bantayan mo ang pintuan para sa akin. Hindi mo na kailangang magtrabaho sa bukid. Salamat sa iyong biyaya, aking Panginoon. Salamat sa iyong pagpapahalaga, aking Panginoon. Huwag kang magpasalamat agad. Hindi pa tapos ang trabaho. Swertihan ka lang sa isang pagkakataong ito. Akala mo ba mga Diyos kayo? Sinasabi ko sa iyo, kapag mas mataas ang lipad mo, mas masakit ang bagsak mo. Naghihintay ako sa araw na lubusan kang mawasak. Kung gayon, mas mabuti na dilat ang iyong mga mata at masdan mong mabuti. Ako ay makikipaglaro sa iyo ng isang nakakabiting laro. Bilisan natin ito, ang ilang stock na ito na walang gustong kumuha. Mabuti. Binili niya lahat ng siyam na basurang stock na yon. Di ba napaka-perpekto nito? Koleksyon ito ng basura. Ngayong pagkakataon, kahit na nandito ang Diyos ng yaman, hindi kanya matutulungan na ayusin ang ganito kalaking gulo. Anak, kahit anong gusto mong gawin, gawin mo lang. Nandito kami ni Papa para sa'yo. Huwag kang magpanik. Maniwala ka sa kapangyarihan ng cheat code. Lolo, mag-roll up ka ng manggas at magtrabaho ka. Kung magiging gwardya ka ba para sa akin ay nakadepende sa performance mo ngayong araw. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maayos ito ng perpekto. Narinig ko na ang Campbell Group ay may trade secret leak kamakailan at ang kumpanya ay nasa bingit ng pagkabangkarote.
Kapag ang isang kumpanya ay bagsak, ang stock ay tiyak na babagsak. Ginoo, ang Campbell Group nga. Manatiling kalmado. Sabi ng Diyos ng yaman. Panahon na lang ang kailangan bago tumaas ang stock. Walang hanggang yaman. Pumasok at patatasan ito. Tumaas. Tumaas. Tumataas nga. Imposible yan. Nakikiusap sila sa lahat para sa pamumuhunan, hindi naman sila mas maganda sa atin. Paano ito nangyari? Siguro nag-crash ang computer. Bilis, i-restart mo! Ang Campbell Group na halos bangkarote ay sumali na sa National Strength Project. Nakasecure ng pamumuhunan mula sa Summerlands na $3 bilyong. Bigla na lang silang naging ang pinakamalaking tagagawa ng gamot. Imposible. Bumalik ito mula sa patay. Nakatanggap ng $500 milyong. Mukhang dumating na ang pera mula sa stocks. Ililipat ko ito sa account ng Lane Group. Tama. Preston Group na dapat ang tawag dito ngayon. 500 milyon. $500 milyong na tubo iyon. Galing lang sa ilang simpleng trading. Tumahimik ka. Breaking news. Nakasiguro na ng pondo ang dating Lane Group. Sumisirit ang presyo ng stock ng kumpanya, umabot na sa halagang $2.5 billion. 2.5 billion. Mahal na pamangkin, alam kong ikaw ang pinakakakayahan. Hindi mo naman ako pwedeng iwan ng ganito. Bitawan mo. Presidente Preston na ang tawag mo sa kanya mula ngayon. Oh, Presidente Preston, Ginoong Preston. Preston Group. Naresolba na ba ang issue sa asset, sir? Maliit na bagay lang yan. Kukunin ko na lang sa company account. Ang dali. Ang liit pala ng mundo. Narinig ko, ninakaw mo lang ang kumpanya ng pamilyang Lane. Mga hamak na tao na sinuwerte? Tapos pumunta sa gala para magyabang. Ang auction na ito ay para lamang sa mga elite, mga daga sa kanal. Alam nyo ba kung paano maglaro? Bagamat hindi kami isang top tier na powerhouse, kayang-kaya naming durugin ang inyong pamilyang Grant ng walang kahirap-hirap. Nanay ko yan. Talagang mabilis siyang nakaangkop sa kanyang papel. May aura na siya ng isang maharlikang babae. Tingnan natin kung ano ba ang Lord of Southvale na ito. Ganun ba? Ang mga bagong yaman, talagang mahilig magyabang. Alam ko ng eksakto kung ano ang tunay mong background. Gumastos ng mahigit $1 bilyon ang Lord of Southvale sa business galang ito. Ang mga inimbitahan ay mga henyo sa pagpapalago o mga pamilyang elite na nasa pinakamataas na antas. Ang iyong kawawang Lane Group, halos $100 milyon lang ang halaga. Kahit pag-isahin mo lahat ng meron ka. Pangbantay lang ng pinto ang kaya mo dito? Hahaha. Tigilan mo ang pagiging snob sa invitation na ito. Malinaw na nakasaad na kami ay honored guests ng Lord of Southvale. Ang auction ng Lord of Southvale ay hindi para pagdudahan ng isang pamilyang nasa ilalim ng antas, na tulad ng sa inyo. Ngayon, umalis ka na. Ano naman kung nakakuha ka ng invitation? Ang auction na ito ay nangangailangan ng proof of assets para makapasok. Kung hindi ka makapaglabas ng $1 bilyong, ang invitation na ito ay isang pirasong basurang papel lang. Mangyaring makipagtulungan sa identity verification. Ngayon, nahihirapan ka na, di ba? Gumagamit ang auction ng pinaka-advanced na kagamitan sa pagpapatunay. Ang iyong maliliit na panlilin lang ay mabubunyag din sa ilalim ng ilaw ng pansin. Una, gusto kong manatiling hindi pansinin. Pero ngayon, kailangan kong ipakita sa iyo ang aking kapangyarihan. Identity verified. Eric Preston, CEO ng Preston Group. Ang net worth ay lumampas sa $2 bilyong. Nakapwesto bilang number 1 sa listahan ng pinakamayayamang bilyonaryo sa mundo. Imposible. Mali ka siguro. Galing sila sa slums. Saan sila makakuha ng 2 bilyon sa isang gabi? Sir, ito ang VIP suite. Ang net worth mo ay $1 bilyon. Gamitin mo ang side entrance. Tito, nandito rin yung batang yan. Dapat turuan mo siya mamaya. Tumahimik ka. Huwag kang magpakawalang galang sa harap ng Demon Lord. Tito, siya ay. Naglakas loob kang magpakita sa harap ko. Ngayon,
Ang Demon Lord mismo ay nandito. Ang 1,000-year cordyceps tiyak na mapapasa kanya. Ganon ka confident. Kung ganon, kunin mo na lang. Bakit pa maghintay ng auction? Dumating na ang ultimate boss. Tingnan ko ano ang kaya mo. Ang celestial energy niya ay mahina at stagnant. Isang basura. Isang Demon Lord sa Golden Core stage? Kahit ako ay true immortal, hindi ako nagpapakitang gilas. At ikaw, nagpapakita ng ganon. Bata. Ang Lord of Southvale ay dumating. Pinagsama-sama ko ang lahat bago ang auction. Dahil gusto kong makahanap ng immortal para kunin bilang master ko para sa reward. Ito ang premium 1,000-year cordyceps at kalahati ng assets ng Grant Estate. Kalahati ng yaman ng pamilya. Ang Grant Estate ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 bilyon, gaya ng inaasahan sa Panginoon. Napakagandang kilos. Ang cordyceps pa lang ay sapat ng makaakit ng hindi mabilang ng mga maharlika. Dagdagan pa ng kalahati ng yaman ng pamilya. Mababaligtad na ang lahat. Ito ang Emperor's Resonance Bell. Nakadidiskubre ito ng enerhiya ng langit. Upang sukatin ang potensyal na makalangit, 9 na tunog ang limitasyon. 3 tunog para makapasa. Sino man ang makagawa ng pinakamaraming tunog, ang immortal na hinahanap ko. Parang laro lang ng bata. Kaya kong pitikin ito at patunugin ng 300 taon. Pagdating sa potensyal na makalangit ang aking guro ay tunay na isa sa 1,000,000. Siya ang pangunahing patriarka ng demonic sect. Nakamit niya ang kaliwanagan sa edad na 30. Pinamunuan niya ang demonic sect sa edad na 45. Ngayon, naabot na niya ang Golden Core Divine Realm. Lahat ng bagay sa langit at lupa ay nasa kanyang kapangyarihan. Ang immortal na ito ay may likas na biyaya ng langit. Ang kanyang enerhiya ng langit ay talagang pambihira. Ako ay isang master mula sa Silver Cloud Sect. Gusto kong subukan. Sige. 2 tunog. Tatlong tunog. Sige. Limang tunog. Hindi ka panipaniwala. 5 pagtama. Kahit isang Diyos ay hindi makakagawa ng mas mahusay pa rito. 3 pagtama ay sapat na para maging isang hinirang na santo. Anong klaseng kapangyarihan ang kinakatawan ng 5 pagtama? Posible ba na siya ay isang Diyos na? Mahina at mababaw ang kanyang espiritual na pundasyon. Nasira ang kanyang mga espiritual na ugat. At siya ay may mga panloob na sugat at walang likas na talento. Umaasa siya sa mga madilim na sining para maubos ang esensya para lang makapasok sa yugto ng gintong core. Ang pagpapalaki sa kanya ay nakakahiya lang. Gaya ng inaasahan sa Panginoon ng demonyo. Nagugulat siya sa lahat sa sandaling gumawa siya ng aksyon. Kung maaari niyang kunin ang banal na gamot, ang kanyang pagsasanay ay aabot sa bagong antas. Mahusay. Akala ko 3 pagtama ang limit. Hindi ko inaasahan na kapag ikaw ay gumawa, ito ay 5. Ang pagkilala sa iyo ay biyaya mula sa aking mga nakaraan na buhay. Dakilang Diyos, tanggapin ang aking mapagpakumbaba pagyukod. Sandali lang, hindi ko pa ito natamaan. Paano mo alam na ang kanyang marka ay ang pinakamataas? Ikaw, ang kampana ay tumugon lang sa mga nagpapasigla. Ikaw ay isang mababang tao lang. Kalimutan ang pagdaig sa Panginoon ng demonyo. Malamang hindi ka kahit makagawa ng tunog. Ang maliit na banal kampana ay parang kaluskos lang sa akin. Kalimutan ang pagpapalabas ito tumunog. Kung gusto ko ito umawit ng tono, ito ay umawit. Ay nako, paano siya nagkamali? Wala man lang siyang batayang espiritual. Paano niya masasabi ang tungkol sa pagsasanay? Kung ano ang ama, siya rin ang anak. Isang walang kwentang anak. Ngayon, ang 1,000 taong halamang espiritu ay tiyak na mapupunta sa Demon Lord.
Kahit ang mga dakilang immortal ay hindi makakapagbago niyan. Aking Panginoon, ang batang ito ay walang immortal na aura. Nandito lang siya para magpabida. Dapat natin siyang arestuhin kaagad at alamin ang pinagmulan ng kanyang kayamanan. Anong lakas ng loob mo? Ako ang pinakadakilang gintong immortal na Arhat sa lahat ng panahon. Ako ang may dala ng mga dragon veins. Paano kayo na parang mga langgam makakapagdanong sa akin? Mabuti ang mood ko ngayon, kaya hindi na ako makikipagtalo. Bibigyan ko kayo ng lasa ng tunay na bagay minsan. Idilat ninyo ang inyong mga mata at tumingin. Masdan ng isang tunay na immortal. Ito ay dalisay at perpektong pamamaraan ng immortal. Kaya, totoo pa lang, may mga immortal. Ilan ang tunog ng kampana? 7 tunog. Tumutunog pa rin ito pagkatapos ng 7. Ito ay ang rurok ng siyam na tunog. Siyam na singsing. Ito ang klaseng kapangyarihan na makikita lamang kapag ang isang immortal ay dumadaan sa pagsubok. Dumaranas ng pagsubok ang immortal. Siyam talaga ang singsing. Ang bata ay siguradong nagloloko sa sistema. Hindi siya mukhang immortal pero nakagawa siya ng siyam na singsing sa isang pagtama. Ngunit nakakagawa siya ng siyam na singsing sa isang atake. Siyam lang na singsing. Bakit kayo lahat natatakot? Mga dragon veins were forged through tens of thousands of years of divine cultivation. Sino pa sa inyo ang may lakas ng loob na hamon ako? Talagang great immortal. Walang talo mula sa pagkasilang. Siguradong max level ang bata. Ang presensya niya bilang immortal ay kahanga-hanga. Lubos akong napahanga. Handang ibigay ang buong kayamanan ko para sumunod sa iyo at magtuon sa pagpapalaki, to follow you, at magtuon sa paglilinang. Una ang pagdaya sa bato, tapos ang mga kasanayan sa medikal. Ang immortal ay talagang may lahat ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay kasing lawak ng dagat at kasing dakila ng kalawakan. Siya talaga ang number 1 true immortal sa lahat ng 3 realms. Imposible. Talagang imposible. Ang batang ito ay swerte lang. Kahit ang isang immortal na bata ay hindi maaaring magkaroon ng ganitong banal na kapangyarihan. Anong pagkakataon? Ako ang nag-iisang true immortal. Bumagting ng 10 beses ang kampana. Siya ang Diyos sa mga Diyos. Ang makalangit na pinuno ng 3 daigdig. Ang pinakaunang rurok na Diyos na kinilala ng kampana ng resonansya ng emperador. Ang laking kapangyarihan. Ang pagdampot ng mga bituin at buwan ay hindi na mito. Ang sip-sip nito, nakakasuya. Para itong oyayi. Nasa lahat ng dako ang aking kabutihan. Hindi mo ba nakikita? Patawarin ninyo kami. Medyo salat lang kami sa tamang pananalita. Nagkamali kami sa inyo. Pakiusap, huwag ninyo itong pansinin. Huwag kayong padala sa kanya. Itong batang ito, tiyak na dinaya niya ang kampana. Siyam na tunog ang nangangahulugang kataas-taasan. Hindi pa ako nakarinig ng 10 tunog. Nagsanay ako hanggang ngayon. Naabot ko na ang yugto ng ginintuang nukleo matagal na. Ang aking mga teknik at kapangyarihan ay malinaw para makita ng lahat. Naniniwala ba kayo sa akin o sa kakaibang batang ito? Sigurado akong matalas ang mata ng Panginoon ng South Vale at gagawa ng tamang pasya. Kung gayon, sinasabi mo na ang isang ordinaryong tao ay madaling makapagpapatunog ng 10 beses. Ngunit ikaw, isang ginintuang nukleong immortal, ay nahirapan ng husto. Para lang makakuha ng 5? Ikaw. Hindi masama, alam niya ang totoo. Gumagaling na siya sa pang-aasar. Kumalma kayong dalawa. Kung ganoon, bakit hindi sumama sa akin para sa dagdag na pagsusulit? Narinig ko na ang mga immortal ay dalubhasa sa teleportasyon. Kayang maglakbay ng 1,000 milya sa isang araw. Naglagay ako ng maraming, espesyal na token sa palibot ng lugar. Ang sino mang makakakuha ng pinakamaraming token sa loob ng 10 minuto ang mananalo. Kayo naman, bakit hindi nyo subukan? Nananatili ang pangako ko. Ang Gale Spell ay aming lihim na pamamaraan. Puro lakas lang pero mahina ang cultivation para makasabay. Masasabing mabait ka na kung sasabihing aabot siya ng 5 minuto. Puro lakas, walang utak.
Hindi matatag ang enerhiya. Puro estilo, walang laman. Masyadong mabilis ang lipad para manatiling matatag. At masyadong mataas para makita ng malinaw. Ang aking Golden Core Energy Shaping Technique, iba talaga kaysa sa mga hangal na pamamaraan na ito. Blood sacrifice, ghost talismans, at yin-yang curses. Ang banal na parusa trifecta. Wala na akong masabi rito. Mukhang gusto niyang mamatay. Ang dami. Diyos ko, 10 piraso. 10 token. Kaya kong pulutin ng higit sa 10 gamit lang ang aking mga paa. Nasa gintong core stage lang siya. Sa tingin ko, ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. So sinasabi mo, may higit sa 10 token? Kung gayon, sige. Hayaan mong kumilos ang iyong demonyong bata. Tingnan natin kung ano ang kaya niya. Ibalik sa akin lahat ng token. Narito ang lahat ng 50 token. Pulang ulap at nagniningning na liwanag. Ito ang maalamat na tunay na immortal. Nagbabago ang langit at lupa sa kanyang simpleng kagustuhan. Ang phoenix na ito ay ang pinakamarangal na pulang gintong phoenix. Ayon sa bali-balita, mabangis at hindi mapaalagaan. Kahit ang mga nascent soul masters ay hindi makakuha ng isa kahit anong gawin nila. Ang sino mang makakita ng pinakamaraming token ang mananalo. Ang iyong tagumpay ay talagang karapat-dapat. Nakikiusap ako sa iyong biyaya. Tanggapin mo ako bilang iyong alagad at hayaan mo akong manatili sa iyong tabi. Anong lakas ng loob mo, Panginoon ng South Vale? Ang dakilang Panginoon ng South Vale, nakikipagsabuatan sa mga mortal para paglaruan ako? Sige, kung hindi mo ibibigay ang 1,000-year cordyceps ngayon, lahat kayo ay mamamatay. Ang paggamit ng mahika para manakit ng iba ay ipinagbabawal sa subasta. Ang lakas ng loob mong sirain ang ating kasunduan. Protektahan ang kanyang kaligtasan sa anumang halaga. Sugurin sila. Naabot ko na ang dakilang kasakdalan ng ginintuang ubod. Ako ay walang talo sa mundong ito. Ang parehong cordyceps at ang walang kamatayang bata, hindi ko hahayaang makatakas kahit isa sa inyo. Mga mangmang na langgam, naghahanap kayo ng kamatayan. Hindi. Siyam na pag-ikot na banal na teknika, makalangit na lakas na pagsabog. Imposible. Imposible ito. Sa harap ko, kahit ang 6 na landas ng reinkarnasyon ay nasa ilalim ng aking kontrol, hindi pa nga isang hamak na langgam mula sa masamang landas. Mabel? Ano? Imposible ito. Masamang ugali ang pag-atake ng patago. Tingnan mo rito. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Pumunta ka sa impyerno. Kung gusto mong iligtas ang iyong braso, ibigay mo ang Snow Lotus. Huwag mo nang subukang sabihing wala ka niyan. Eksperto ako sa pagbabasa ng mga tao. Anong lakas ng loob mo? Ang 1,000-year Snow Lotus ay pag-aari ng Demon Lord. Humihingi ka ng sobrang dami. Wala akong pakialam sa sinuman na Demon Lord.
Walang halaman, walang lunas, bibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo ibibigay ang mga ito, mawawala ang braso mo. 3. 2. Kunin mo ang gamot, ngayon din. Pero, Panginoon, Ibigay mo sa kanya. mas maganda iyan. Ang 1,000 years no lotus na ito ay dumating sa tamang panahon. Ang aking kapangyarihan ay bumalik sa 100%. Kahit na lumitaw ang lahat ng 18 arhats, kayang-kaya kong durugin sila at paglaruan sila ng Jenga. Grabe naman ito, ang lakas ng loob mong magplano laban sa akin. Ikaw ang itinakdang maging sisidlan ko sa pagsasanay upang masipsip at makain ko. Sayang, kumpleto na ang aking dakilang plano. Dapat mas alalahanin mo ang iyong kahabag-habag na buhay. Matapos tiisin ang mga pagsubok ng mundong ibabaw, ang banal na mga ugat ay nagbalik. Bumangon. Nagpapaloko ka pa rin? Kahit na ang isang kataas-taasang immortal ay bumaba ngayon, ang kanyang kaluluwa ay mawawasak at ang kanyang mga buto ay magiging alikabok. ito ang mga life-taking 8 soul talismans na iniwan ng isang dakilang kapangyarihan 1,000 taon na ang nakalipas. Ayon sa alamat, kayang patayin ang isang tunay na immortal. At tunay na immortal. Hindi ako nambubuli ng mga mangmang. Kaya kung madaling mababali ang mga iyon gamit ang isang daliri. Paano ito nangyari? Sino ka talaga? Isang dakilang demonyong Panginoon ay nawalan ng lakas sa isang simpleng suntok. Paulit-ulit kang sumusunod sa akin, tapos ganito lang ang skill mo. Mga kasama, ako ang nasa lahat ng mga alamat, ang gintong immortal, oo nga. Mga tauhan sa langit ay tinatawag din ako bilang pinakamataas na antas na immortal. Ha 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 ha! Anong gintong immortal na kalokohan? Sa harap ng tunay na immortal ng Celestial Realm, ikaw ay isang langgam lang. Kahit na ang cultivation mo ay mas mataas sa Golden Core stage ko, ano naman? Kapag tinawag ko ang anak ng Emperador ng Langit, ang kaluluwa mo ay lubusang mawawala. Aurora Langley, ang prinsesa. Hindi talaga siya, di ba? Bukod sa kanya, may iba pang anak na babae ang Emperador. Ha 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 ha. Ang prinsesa ay may biyaya ng Dragon at Phoenix. Siya ay tinuruan ng dakilang ancestor. At matagal na siyang naging isang celestial prodigy na nagpapagalaw sa langit. Siya ay isang tunay immortal na nagmula sa Celestial Realm. Ang hangin at ulap ay nagbabago sa kanyang kagustuhan. Ha 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 ha! Siya nga pala, siya talaga. Ang batang babae ay sumunod sa akin hanggang Mortal World para lang habulin ako. Ang dedikasyon niya ay talagang kahanga-hanga. Ang batang brat ay masyadong malikot. Siya ay naging hadlang sa landas ng trials ko. Hintayin mo makita ko siya, ipapakita ko sa kanya, sino ang boss. Anong lakas mo? Anong kapangahas? Ang paglapastangan sa tunay na immortal ay pag-anyaya sa divine retribution, lalo na kapag ito ang prinsesa. Bata, patay ka. Sige, tawagin mo siya agad. Nangangati ang mga kamay ko para bigyan siya ng magandang spanking. Brat ka, nagpapahamak ka, kaya hayaan mo siya. Ipakita sa iyo ang realidad. Tinatawag ko ang prinsesa ng langit. Gusto kong makita. Sinong may lakas ng loob na maging ganito ka-arrogant? Ang inyong kamahalan, ito ang gago. Wala siyang respeto sa inyo, nang mura, at sinaktan pa ang Demon Lord. Tama na. Ni hindi nyo mahawakan ng isang simpleng bata. Anong silbi ninyong lahat? Hindi ako pumapatay ng bata, pero ininsulto mo ang isang Diyos. Mabigat ang kasalanan mo. Paano mo ako parurusahan? Ang aura na ito. Sipsipin mo ako. Kamusta?
Ang inyong kamahalan? Bakit kayo? Ang kapal ng mukha mo. Nangahas kang manghamak sa lalaki ko? Ano? Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Birhen pa rin ako. Kung kumalat ang balita, magkakamali ng akala ang mga tao. Wala akong pakialam. Kahit na ano pa, magiging akin ka rin balang araw. Tungkol naman sa inyong lahat, dahil nangahas kayong manghamak sa manugang ng emperador, ako mismo ang magdururog ng inyong mga buto at magpapadala sa inyo sa impyerno. Sandali. May plano ako para dito. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Sige, maghihintay ako sa iyo sa langit. Hindi ka pinapayagan na magloko habang wala ako. Naku, delikado ito. Malapit nang muling magbukas ang pintuan ng langit. Sa wakas, hindi ko na kailangan magtiis sa kanila. Ang dakilang pintuan ng langit, walang katulad sa kapangyarihang banal, magbukas. Bakit ang prinsesa ay biglang nahihiya sa harap niya? Buwisit. Bakit siya? Siya ang asawa na pinapangarap ng prinsesa. Kahit pa siya ay isang Diyos, kaya ba niyang talagang buksan ang pintuan ng langit? Nagsanay ako ng libu-libong taon at naabot ang rurok ng makalangit na daan. Bumaba lamang ako upang tiisin ang mga pagsubok ng mundo at linisin ang daan patungo sa trono. Ngayon, hindi ako ang nagpipilit na bumalik. Ang totoo, ang makalangit na kaharian ang nakaluhod, nagmamakaawa sa akin na bumalik. Imposible yan. Kahit na ikaw ay minsang isang gintong immortal. Ano naman? Sa ngayon, wala ka kundi isang karaniwang mortal. Sa lahat ng libu-libong taong ito, walang mortal ang kailanman matagumpay na naging immortal. Ang isang paghihimagsik na tulad nito, imposible talaga. Iyon ay dahil sa inyong sariling kahinaan. Bubuksan ko na ang pintuan at ipapakita sa inyo ang katotohanan. Tama ang Demon Lord. Sa katawan ng isang mortal, gaano man kalakas ang iyong kapangyarihan, hindi mo mabubuksan ang pintuan. Ang gintong Panginoon ay babalik mula sa kanyang mga pagsubok upang ibalik ang kaayusan sa mundo. Lumitaw na ang immortal, isang tunay na himala. Umiiral pala talaga ang pintuan ng langit. Siya ay isang tunay na Diyos. Diyos ko, iyon ang pintuan ng langit. Ayon sa alamat, isang sulyap lamang ay sapat na upang magbigay ng walang hanggang buhay. Ano? Si Aurora, ang babaeng baliw na iyon, ang naunang bumalik sa langit. Para lang nakawin ang pagkakataon ko. Nagbibiro ka ba? Sa mga araw na ito sa mundo ng mga mortal, salamat sa inyong dalawa sa pag-aalaga. Babalik na ako ngayon. Teka, Babe. Dakilang immortal. Hindi ko kayang hayaan kang umalis. Anak kong immortal, gusto ko pang marinig na tawagin mo akong Itay. Isang beses pa. Sige. Mukhang kayong dalawa ay may kapalaran pa rin sa akin. Kung gayon, sumama kayo sa akin. At umakyat tayong magkasama. Kaya, magiging immortal na sila? Naku, ang pagsakay sa tamang pagkakataon ang lahat, iyan ay nagel iligtas sa'yo ng maraming buhay na paghihirap. Ako. Naging immortal na ako. Oy, gumaling na rin ang binti ko. Hindi na ako humihingkod. Ayos na ang binti mo? Gumaling na. Haha. Sumunod muna kayo sa akin. Sa inyong palasyo. Aurora, hindi pa nga kita nababawian. Ibalik mo ang mga gamit ko ngayon din. Dahil ninakaw mo ang mga ito, inaasahan mo bang magpatrolya ako sa kalye ng nakahubad? Kung hindi lang dahil sa ama mo, binugbog na sana kita hanggang sa maging lila ang puwet mo. Anong problema sa tingin mo? Parang gusto mo akong lamunin. Nag-iisip ka pa rin ba tungkol sa katawan ko at nagbabalak na makipag-dual cultivate sa akin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, walang paraan. Nagpapakumbaba si Aurora sa inyong kamahalan. Maligayang pagbabalik, makalangit na emperador, upang pamunuan ang mga langit. Ha? Ako? Nabali mo na ang mga tanikala ng mortal. Ang Diyos ay nagbalik. Ang ikasiyam na malalim na kaharian ay ngayon ay naging ganap. Mula ngayon, wala siyang kapantay sa mundong ito.
Mukhang ang aking pagsubok ay ang lahat ng nangyari noon. Matapos makapasa sa pagsubok, nakapasok na ako sa yugto ng Mahayana at umakyat sa trono ng makalangit na emperador. Ang emperador. Wow, talagang siya ang makalangit na emperador. Pagbati, emperador. Naway mabuhay ang makalangit na emperador ng singhaba ng langit at ang kanyang mga pagpapala ay magpakailanman. Nakakulong ako. Habang dinaranas ang aking pagsubok sa loob ng maraming araw, umaasa sa aking mga tapat na tauhan para iligtas ako. Ngayong nakabalik na ako, ang usapin ng gantimpala at parusa ay dapat pag-usapan. Willa Brooks ng Governor's Mansion. Nagpupugay ako sa inyo, mahal na hari. Matapang at matalino, at laging handang tumumba sa kabutihan. Itinatalaga kita bilang tagapagdala ng ilaw ng langit. Salamat sa iyong pagpapala, mahal na hari. Raymond Foster, ipinagtanggol mo ang iyong Panginoon ng buong katapatan, at bukas palad sa iyong yaman. Itinatalaga kita bilang opisyal ng bituin ng yaman. Salamat, Emperador. Lord of South Vale, nag-alay ng banal na gamot, tumulong sa aking pag-akyat. Gagantimpalaan kita ng posisyon bilang lagalag na Diyos ng kapalaran. Salamat, mahal na hari. Hindi ko sisirain ang iyong tiwala. Salamat, Emperador. Ngayong naipamahagi na ang mga gantimpala, oras na para bayaran ang mga utang. Kaawaan ninyo ako, mahal na hari. Hindi pa ako handang mamatay. Dahil sa pagnanakaw ng banal na gamot at pagtatangka na patayin ako, ihahagis ka sa kaharian ng mga hayop, muling isisilang sa siyam na buhay, upang maging sunod-sunuran sa iba. Mahal na hari, may isa pa akong hiling, Willa. Pahintulutan ninyo po sana ako na manatili sa inyong tabi at maglingkod sa inyo? Hindi, sa akin si G. Hemp, kasama ko siya sa paglaki. Siya lang ang lalaki na pakakasalan ko. Ikaw lang ang karaniwang tao. Wala kang katulad ng estado ko. At ikaw ay nahuli. Magiging kabit ka lang. Wow! Kasama mo ang emperador sa loob ng milyong-milyong taon. Pero hindi pa rin niya kayo pinakasalan, di ba? Tingnan mo, ang hindi minamahal ang tunay na kabit. Ikaw? Well, sa totoo lang, iniisip ko, may punto si Willa. Eksaktong sinasabi niya ang nasa isip ko. Eric, kinakampihan mo ba ang demonyong ito para lang galitin ako? Aurora, bantayan mo ang tono mo sa akin. Ako ang emperador, ang pinuno ng tatlong mundo na nakatataas sa lahat. Wala akong pakialam. Ang kontrata ng pagpapakasal natin ay napirmahan na. Dapat mo akong pakasalan. Ganyan ka na naman. Mahal na hari? Malambot ba? Mahal na hari, aking munting kuneho ay may nararamdaman. Aurora, kailangan ito ng mahal na hari na magbigay ng ilang ineksyon para gumaling. sandali, Aurora. Bakit ka bigla? Nagpapakagutom. Ikaw talaga. Kung alam ko na gusto mo ang estilo na ito, bakit pa ako magpapanggap na prinsesa na malamig? Hoy, Dapat kang bumalik bukas. Kukunin ko ang unang gabi ng birhen na ito para sa sarili ko. Aurora. Willa, iligtas mo ako. Willa, Ngayon, nasa kwarto ko ang walang kamatayang emperador. Kahapon, sa'yo siya pumunta. Ngayon, ako naman ang turno. Talagang mga demonyong sumisipsip ng kaluluwa ng lalaki ang dalawang yan. Oo nga, ni hindi nila pinahinga. Si Mahal na Hari kahit isang saglit kagabi, talagang si Mahal na Hari ang pinakamalaking lalaki. Mahal na Hari, nagtatalo na po ang dalawang ginang ng kalahating oras kung saan kayo matutulog mamayang gabi. ano? Mga demonyong uhaw na yon. Kahit pakatawan ng Diyos ang meron ako, matutuyo rin ako sa kanila. Huwag na, mapanganib ang mundo sa labas. Kapag naging sobrang hirap, aalis na ako rito. Paano kung tayo na lang ang magsama? Sige sa akin. Tingnan natin kung sino ang mas magaling.
Ang daming bata. Kung patuloy tayong magkakaanak, hindi kaya tayo mga lugi sa makalangit na kaharian? Mas maraming anak, mas maraming biyaya. Mayaman si mahal na hari. Kahit 100 pa ang idagdag natin, kaya pa rin niyang buhayin.